Ito po ang kwento sa Genesis 19:1-29. Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila'y tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel at ang sabi, "Mga Ginoo," wika niya, "inaanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy ng paglalakbay." Ngunit sumagot sila, yung dalawang anghel, "Huwag na. Dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi." Sa verse 3, ngunit Pinilit niya ang mga ito, kaya sumama na rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa. Naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. Verse 4, nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, "Nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila." Verse 6, lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, "Huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may 2 anak na dalaga. Sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan." Verse 9, ngunit sumigaw sila, "Huwag kang makialam, dayuhan. Sino ka magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mo masaktan ng higit kaysa kanila." Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ng pinto. Verse 10, ngunit hinatak siya ng kanyang mga panauhin at isinara ang pinto. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao sa labas, kaya't hindi makita ng mga ito ang pinto. Verse 12, sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, "Magmadali ka, isama mong lahat ang inyong mga anak at iba pang mga kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito, sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito." Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta niya kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Verse 14, kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, "Umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito." Ngunit akala nila'y nagbibiro lamang si Lot. Verse 15, nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot, "Magmadali ka, umalis na kayo ng inyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod." 16, nag-aatubili pa si Lot. Ngunit sa habag ni Yahweh, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki, ng mga angels, palabas ng lungsod. 17, pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay." Ngunit sumagot si Lot, "Huwag na po roon, Ginoo. Napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Napakabuti ninyo at iniligtas ninyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon ng buhay." Verse 20, hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang yon? Verse 21, o sige, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang yon. Ngunit magmadali kayo. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang yon kaya't ito'y tinawag na Zoar. Verse 23, mataas na ang araw nang makarating si Lot sa Zoar. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at ang Gomora. 25, tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mamamayan doon, pati na ang mga pananim. Ngunit sa verse 26, lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging isang haliging asin. Verse 27, kinabukasan, maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Verse 28, mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. 29, nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi na waglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya't iniligtas niya si Lot. Ang kwento ko po kasi doon, di ba? Nalaman ni Abraham yung panukala ng Diyos na sobra na, sukdulan na ang kasamaan ng Sodoma at Gomora, kaya pupunta na kami doon at wawasakin namin yon. Kaso nga, yung kanyang pamangkin na si Lot, naroon, pati yung pamilya.
So, nakipag-usap si Abraham, di ba? Alam na natin yung kwento, kaya niiksihan ko na lang. Sabi niya, Lord, kung sakali bang meron na lang 10, mahaba yung 50 hanggang 10 or what. Paano po yun? Panginoon, kunyari, meron na lang 10 righteous dun sa lungsod na yun. Wawasakin mo pa ba yung lungsod? Sabi ng Lord, hindi. For the sake ng mga taong maka-Diyos, righteous, dun sa lungsod na yun, hindi ko wawasakin yung lungsod. Pero nakita natin yung kwento, di ba? Winasak pa rin ng Lord. Kasi kung tutuusin, wala naman, kahit 10, walang 10 righteous dun sa lugar na yon. Ang pamilya ni Lot, are they righteous? Okay? So malalaman natin yan sa ating pag-uusapan. According dun sa binasa natin kanina, nakita naman natin, di ba? Itutuloy ko na rin bago ipakita yung pamagat. Makikita natin na even though mabuting tao si Lot, pinag-lodge niya sa kanyang bahay yung 2 angels. Kasi 3 yung angels na napakita kay Abraham, right? Pero kung makipag-usap nga si Abraham dun sa 3 Diyos, parang isa lang ang kausap niya. So maraming nagsasabi, ito yung isa sa katunayan ng Trinity. Iisang Diyos sa 3 persona. So yung isa naiwan kay Abraham, yung 2, tumuloy nga dun sa Sodom at Gomorrah. At sila yung nagwasak dun sa lungsod. At yung nga, nakita natin yung sinasabi ng Panginoon na sukdulan na ang kasamaan ng 2 bayan na ito. Ang usapan dun, Sodoma lang Kaso po kasi yung Gomorrah adjacent dun sa city. Halos magkatabi lang sila. So pareho na rin sila ng ginagawa. So naging Sodoma at Gomorrah. At yung nga po, nakita natin sa kwento, ang concern lang naman talaga ni Abraham yung kanyang kamag-anak. Iilan lang yung si Lot, yung asawa ni Lot, at yung 2 niyang babaeng anak. May mga boyfriends, pero nakita natin pinagtawanan lang yung supposedly magiging biyenan nila, di ba? Akala nila nagjo-joke lang si Lot, kaya hindi sumama yung 2 fiancé, di ba? Nung kanyang 2 mga anak. So ilan lang sila? 4 lang yun. Kaya yung sinabi ni Abraham na kung meron po bang 10, wawasakin ninyo, sabi ng Lord, hindi. Kung merong 10, hindi. Kasi wala pa rin talaga sa 10 4 lang. At compromise pa yung 4 na ito. Nakita po natin sa kwento, una, si mismong Lot. Ano sinabi niya nung gustong gahasain ng mga bakla, ng mga homosexuals, yung panauhin ng mga anghel? Ano sabi ni Lot? Wag niyong galawin yung mga angels, yung mga panauhin ko, yung mga anak ko na lang. Imagine niyo in-offer ni Lot yung kanyang mga anak, gawin niyo lahat ng gusto niyo gawin sa aking mga anak na dalaga. Walang matinong lalaki o tatay na mag-o-offer ng ganun sa kanyang sariling anak. So maging si Lot po, palinghado din ang kanyang kaisipan. Hindi po example to follow yung ginawa ni Lot. Paano po kaya, Eric, kunyari, meron nga pong anghel na dumalaw, tapos yung gagawin ng masama ng mga Arabo dito, gagasain, as always, di ba, kalalaking tao gustong gahasain. Okay lang po bang katulad sa Biblia, i-offer ko yung aking asawa, i-offer ko yung aking babaeng anak sa mga gusto gumahasa dun sa aking mga bisitang mga angel? Of course not. Yun ang sagot ni Lot, and that is a wrong kind of answer. Palinghado na rin kasi ang kaisipan ni Lot. Imagine, matagal na panahon na po silang nakatira doon sa Sodoma at Gomorrah. Tinotrato pa rin silang dayuhan, kung tutuusin. Di ba, sabi ng mga kabaklaan sa labas, oy, dayuhan, manahimik ka dyan, kundi ikaw ang mapapasama. Ikaw ang masasaktan. So even though matagal na sila doon, nakapag-cope na sila sa buhay ng Sodoma at Gomorrah, may business na sila, mayroong nagsasabi na lodging talaga, bed and lodging talaga yung business ni Lot. Kaya nga naghihintay siya doon sa labas ng lungsod Kapag meron siya nakita, uy, dayuhan to, mga ngailangan sigurado to ng matutuluyan. Kaya humaandun na siya sa harapan pa lang. Hindi ba ganun naman sa mga negosyo? Kahit dyan sa MBPI, paglabas mo't wala kang sticker, may nakaharang na dong mga gagawa ng sasakyan, di ba? Hinaharang na kagad yung mga customers. So ganun din ginawa ni Lot. So yun ang kanyang business. So tinanggap niya, full hospitality, pinakain niya, pinatulog niya doon. Pero yun nga nangyari, di ba? At yun nga yung kanyang naging desisyon. Sariling anak, ino-offer sa mga ito. Hindi po sang-ayon ang mga anghel doon, kung makikita ninyo. Kaya iba yung ginawa ng mga anghel. Binulag niya yung mga taong ito at hindi nga lang makita ang pinto at nagkakagulo sila by that time. So maging si Lot mismo, palinghado na rin ang kanyang morality. Nakita rin naman natin yung kanyang asawa, napakapalinghado rin naman ng morality ng asawa niya. Sinabi na anghel, walang lilingon. Walang lilingon ha. Yung babae naman, hindi niya maiwan yung mga makeup niya doon, hindi niya maiwan yung mga kung anumang meron siya doon. Lumingon. Merong pinanghihinayangan.
naging haliging asin ngayon yung Lot's wife. Hindi na nga, yung mga babae po kasi hindi pinapangalanan talaga. Halos hindi pinapangalanan sa Biblia. So Lot's wife lang, saka meron siyang 2 babaeng anak. So nakita ninyo, yung mismong asawa niya, narahuyo sa kamunduhang meron sa loob ng mga evil na mga syudad na ito. Alam mo mga kapatid, pag darating ang time, maaaring mangyari yan, hindi man sakuna, kaya lang gusto ng Panginoon, ngayon na. Kasi hindi ba tayo, may tayo sa now na eh. Lord, may sakit po ang parents ko, pagaling niyo po Panginoon, now na. Please Lord, now na. Makuha ko na yung kontrata, makapirma na ako. Lord, now na. Ako na yung mapili. Di ba mahilig tayo sa now na? Pero pagdating sa gawain, hindi naman later na eh. Di ba? Pero sa mga bagay na, mga material na bagay, salary increase, or what, tao, gusto natin now na. Pero yun nga, katulad sa nabanggit ko na nakaraan, ang tunay na nauna, ito. Sinabi ng anghel, ngayon na, bilisan ninyo. Ito yung tunay na urgent. Ano mang meron kayo sa bahay ninyo, anything na nakabinbin dyan, nakasalang man yung inyong mga labada or what, umalis na kayo dyan. Kaso nga po yung asawa niya, ayan. Ligtas na sana, mas tinignan pa rin, mas concerned pa rin siya sa mga naiwan niyang mga gamit sa bahay, mga negosyo, o ano pang mga bagay na kinahuhumalingan niya sa Sodoma at Gomora. Kaya wag po tayong materialistic. Wala pong nararating ang mga taong materialistic. Mga pabigat sa buhay yan, lalo na pabigat sa buhay Kristiyano. Hindi po itinuturo sa Biblia na be materialistic. Yes, I will give all of the things that you will need, but I'm not saying na maging materialistic ka, anak. Di ba sinabi naman sa Philippians, di ba? 4:19 yun. And my God shall supply all of your needs according to His riches in glory. Kaya nga po maganda, magkaroon din po tayo ng ano ba tawag dito? Inventory sa ating mga bahay. Ano ba dito yung mga binigay ng Diyos at yung mga ibinigay ng tao o ng mundo? Kasi definitely pag binigay ng Diyos, magpapalapit sa Diyos yun. Pag yung mga bagay na meron ka sa buhay mo galing sa Diyos, tataas ang pananampalataya, makakatulong yung mga yun para tumaas yung pananampalataya. But if we have something in our lives na nagpapalayo sa atin sa Panginoon, then mag-isip tayo, mukhang hindi yata nanggaling sa Diyos to. Mula sa kalaban, nililibang na naman ako, pinaghihele na naman ako ng kalaban. So yung asawa niya, palinghado na rin. Di ba? Yung 2 niyang anak, hindi ko na lamang po sinaba dyan, pero alam na natin, nung makalayo na si Lot at yung kanyang 2 anak, at namatay yung asawa niya, akala naman itong 2 babae na ito, na anak ni Lot, sila na lang ang natira sa buong mundo. Feeling sila na lang, naku, paano pa ito hindi pwedeng maubos ang lahi natin? Diba, ano ginawa ng 2 anak ni Lot nung nandun sila sa kuweba? Habang natutulog si Lot, na napakahimbing naman kasi ng tulog, for some reason, ginamit siya ng 2 niyang anak babae, nabuntis yung 2 babae sa evil na thinking nila. Yan ang hirap kapag walang knowledge. Dapat po matalino. Dapat up to date sa current events. Akala nila, puro akala. Marami nga namang namamatay sa akala. Marami pong napapahamak dahil sa akala. Akala nila sila nang nabubuhay noon, kaya ginawa nila sa tatay nila yun. Incest. Ano yung naging bunga ng 2 babaeng ito? Mga kalaban ng Israel later on. Alam niyo, anumang lahing nagmula, sa lahing hindi ang Diyos ang pinagsimulan, nagiging kalaban po ng Diyos, nagiging kalaban ng Israel. Ang pinangako ng Panginoon kay Abraham sa kay Sarah, si Isaac. Gumawa sila ng paraan in the flesh, ano naging bunga? Si Ishmael. Lahat ng mga anak nila, kamag-anakan na mula kay Ishmael, naging kalaban po ni Israel lahat yun. Tingnan po ninyo ang Biblia, may pattern yan. Basta't hindi kalooban ng Diyos, nagiging kalaban ng kanyang mga anak. Sa simula, okay na okay, di ba? Pero later on, makikita mo, patay, ito na. Nagsisimula ng sumulpot yung mga bunga ng kalokohan, pangunguna ko sa Diyos na ginawa ko nung araw. Uuwi tuloy sa ganon. Kaya kunyari, meron tayong problema, tapos yung pinangsagot natin sa problema natin, another problema din, hindi na wala problema mo, nadagdagan lang. Di ba, example nga natin, yung utang. Pag nagbayad ka sa inutangan mo, ng perang inutang mo rin, hindi ka talaga nawalan ng utang nun. Ipinasa mo lang yung load, pasa utang sa iba. Pasa load. Babayaran ngayon, problema mo ngayon, yung inutangan mo para meron ka may pambayad sa utang.
Ngayon, hindi ka na naman makapagbayad sa inutangan mo para makapagbayad ka sa utang. Mangungutang ka na naman sa iba para mabayaran mo yung inutangan mo na ipinambayad mo yung inutang mo sa kanya sa ibang inutangan mo. Vicious cycle. Mag-iingat po kayo sa paggamit ng credit card. Nung araw, naalala ko, merong nagtatali-talinuhan. Sabi sa akin, ilan ba ang credit card mo, Eric? Isa lang. Dapat kumuha ka ng 2 o 3. Why? Kasi nang sa ganun, kung sakaling makagipit-gipit ka, yung pambayad mo sa credit card na ito, kunin mo sa credit card na ito. Sabi ko, asan ang logic doon? Ang feeling ko noon, parang dinudumihan mo bang utak ko? Ang anak ng Diyos, wise. Hindi ako kakagat sa ganyang klase ng mga schemes. Alam niyo po ba, ang sobrang paggamit ng credit card, ibabaon kayo sa utang. Ako po may credit card. Pero halos hindi ko ginagamit. Pag kailangan lang ginagamit ko siya. Pero gagawin kong pang araw-araw, pang grocery, no way. Meron akong allowance. Meron akong budget for 1 month. Meron na rin akong pangluho kahit papaano to enjoy my life. Pero hindi ko inaasahan ang credit card na babayaran lahat. Ang laki po ng tubo ng mga yan. Higit pa sa 5-6. Kaya mag-ingat po kayo sa paggamit ninyong credit card. Huwag kayong 3, 2, 4 ang credit card ninyo. Kayo rin ang mababaon sa utang. Nabuon ko sa isa, mababaon ka pa dun sa 3 natitira. Ang Kristiyano, wise. Okay? Wise. Pag ating ginawa ng paraan yung isang problema, naayos talaga siya. Walang kabuntot na ibang problema na naman. Kasi why? Anak tayo ng Diyos. At yung 2 babaeng ito nga. Sa sobrang kakulangan, masyadong busy sa boyfriend, masyadong busy sa mga kung ano-ano sa pamilya, sa bahay. Hindi lang nalaman na hindi lang pala Sodoma at Gomorrah nag-exist. Bukod pala sa atin, meron pa palang ibang bayan na nag-exist katulad ng kinalalagyan ni Tito Abraham. So nakita ninyo after nun, ginawan nila ng paraan na hindi maubos ang lahi nila. Ano kinalabasan? Puros kontrabida sa buhay ng Israel until this day. Until this day. Nakita niyo yung mga kalaban ng Israel ngayon, yung mga Arabs na yan? Mga doon nang galing yan. Doon sila lahat nang galing. Hindi lamang sila, marami pa, yung mga Turkish, nanggaling din yan, mga kalaban ng Israel. Nakita niyo yung sa kamalian ng ilang mga tao nung araw? Ang mga tao ngayon kandahirap sa piling ng mga kalaban ng Diyos na yan sa ating paligid, especially ng kanyang bayan na Israel. So nakita po natin dito, even yung pamilya, si Lot, yung asawa niya, 2 niya anak na babae, pare-parehong naging palinghado ang utak. Kasi yung mismong kinalalagyan nila, palinghado. At ang tawag nga po dyan, sa pamagat po ng message for the day, ang tawag dyan ay walang iba, kundi abomination or kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Yung mismong lugar ng Sodoma at Gomorrah, kasuklam-suklam po sa harapan ng ating Panginoon. Kasi nakita na natin kanina ang katibayan, ang sabi doon, lahat ng lalaki, matanda or bata, pumunta doon sa lugar sa bahay ni Lot at gustong gagahasain yung 2 anghel na kasama niya. Alam niyo po ba na napaka-distinct ng itsura ng mga angels? Hindi sila distinct as in kasi may pakpak sila, parang kalapate, tapos nagniningning. Hindi eh. Hindi naman yung there is something, kapag ang isang anghel nagkatawang tao, nag-anyong tao, there's something with them. Para silang nag-glow. Or, hindi mo as in nag-glow, but you can feel yung power from them. Naramdaman ni Lot yun. Pero yung mga tao, because of the evil intentions na meron sila, yung klase ng mga evil na hearts and minds na meron sila, hindi na nakita yon. Imagine that. Gagahasain nila yung mga mismong mga lalaking iyon. Gagahasain ng lalaki, yung kanyang kapwa, lalaki. Ngayon po, nagkaroon dito ng mga pag-uusap, even now, nang magsimula lalong-lalo ng LGBT, hindi nawawala kasi sa usapan itong Sodoma at Gomorrah sa grupo ng mga LGBT. Yun po yung mga kabaklaan, katomboyan na nagkalat ngayon. Meron silang paliwanag, ano ba talagang dahilan at ang Diyos galit na galit by that time sa Sodoma at Gomorrah?
Ang sabi po sa Encyclopedia Britannica, at hindi lamang yan sa iba't ibang klase ng mga outlets, nabasa ko rin minsan sa balita, ginagamit siyang katwiran ng mga kabadingan, kabaklaan. Ang sabi nila, traditionally, Sodom and Gomorrah have been associated with homosexual acts. Yes. But, sabi nila, modern scholarship daw, particularly daw, in Judaism daw, and certain branches of Christianity, yes, I believe this, certain branches of Christianity, has proposed that it is the inhabitants' lack of hospitality, not their homosexuality, that gives offense to God. Yan ang sinasabi ng LGBT at lahat ng sumusuporta sa LGBT. Hindi raw talaga kabaklaan kung bakit winasak ng Panginoon ng Sodom at Gomorrah. Kasi hindi sila they lack hospitality. Yun daw. Imagine, this is Encyclopedia Britannica. Basahin niyo sa Collier, sa iba pang mga outlets, ganyan pong sinasabi. At minsan meron din akong mabasang write-up patungkol sa mga LGBT at may tinanong na bakla about this. Yun ang sinasabi niya, God loves me. I know Jesus loves me. Paano yung nangyari sa Sodom at Gomorrah? Ito ang sinasagot nila. Kasi nakasulat sa Britannica, sa Encyclopedia. Hindi yung aking kalagayan bilang, paninghado, ang dahilan kung bakit winasak, yun nga raw. Kasi kulang sila sa pag-aaruga, sa hospitality, sa mga strangers. Nakita niyo yung bunga nun? Noong ko pa po yan nabasa, bago umalagwa ang kabaklaan, ang LGBT dito sa mundong ito, bago pa, sa simula pa lamang nabasa ko po ito, kaya nagsilbi siyang fuel. Lalong lumakas ang loob ng mga bakla because of this. Nakita niyo yung nangyari sa Sodom at Gomorrah, hindi lamang sa nangyayari ngayon, mas masahol po ngayon. At malalaman po natin yan maya-maya. Huwag lang kayo matutulog, malalaman ninyo yan, mga kapatid. Ano pa ba yung mga sinasabi sa Bible na mga verses bilang patunay ng homosexuality ay hindi tama at ito nga ay karumal-dumal or abomination to the Lord? Deuteronomy 22 verse 5, ang sabi po dyan, ito muna. Ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Sino mang gumagawa nito ay kasuklam kay Yahweh na inyong Diyos. Hindi ka pa bakla, nagsusuot ka pa lamang ang damit ng misis mo, sinusuot pa lamang ng misis mo yung damit mo, kasuklam-suklam na kaagad sa Diyos. Yung pong cross-dressing, hindi ginagawa ng Kristiyano yun, ng tunay na Diyos, ng tunay na sumasamba sa Diyos. Cross-dressing po tawag doon. Nung araw kasi nauso, di ba, kalalaking tao, ba't mo ginagamit yung panty ni nanay? Kasi presko eh. Itigil daw yun, sabi ng Biblia. May sarili kang underwear, isuot mo underwear mo, wag mong palitan. Biblia po nagsabi nito, hindi ako. Kung talagang susunod tayo, susundin natin siya without any thinking pa. Hindi, paano kung ganito? Paano kung ganun? Ang tao kasi marami pang explanation. Susunod din lamang, marami pang explanation. Ito ang sinabi sa Biblia, even yung cross-dressing, bawal. Yung bestida, pambabae talaga yan. Hindi sinusot ng lalaki yan. Yung pagtitirintas ng buhok, pambabae lang yan, hindi yan panlalaki. Alam ko nakakatuwang tugnan si Levi, paminsan-minsan nakikita nakatirintas, pero wag po ninyong gawin. Kasi boy siya, boy. Kahit konting bahid ng pagkababae, tanggalin po ninyo kasi boy yung bata. Okay? Boy po siya, boy. Dapat mukhang boy talaga sa lahat ng aspeto, pati damit, boy. Yun ang sinasabi sa Biblia. Kung lalaki ka, lalaki ka. Kung babae ka, babae ka. Pati pananamit mo, ayusin mo. Biblia na po nagsabi nun, hindi ako. Pananamit pa lang po yung pinag-uusapan natin. Leviticus 18:22. Ito, diretso na. Huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Yan ay karumal-dumal. Kailangan mo bang explain to, mga kalalakihan? Pero naman, malino na sa ating lahat, di ba? Mukhang macho naman lahat ng nandito eh. Okay? Macho ba lahat ng nandito? Ayan, amen. Okay. Okay. Ano pa? Leviticus 20:12.
Ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Supposedly, ang dami ng pinatay ngayon ng mga human governments. Pero buhay pa silang lahat at for some reason, dumadami pa. Biblia po nagsabi nun. Naalala niyo yung panahon ng ISIS noong 2014 hanggang and so on? Nung pumunta sila ng Iraq, nakita niyo yung mga bakla, ipinapanik nila ang building, inihuhulog nila sa semento. I don't know kung nakita niyo yun. Kasi binantayan ko yan eh. Lahat ng bakla, inihulog nila sa building. Mula sa taas ng building hanggang doon sa semento. Why? Bakla kasi eh. Ay lumagay sa ayos. Mga M yun ha, extreme M. Tayo, mga Kristiyano, at ito rin po ang itinuturo ng Diyos ng mga Kristiyano. Kung talagang susundin po ng tao ngayon ng Diyos, ito dapat ang nangyayari ngayon. And of course, dumating ang Panginoon, sinasamantala naman yung pag-ibig naman, yung mercy and grace. Kasi we are now under the mercy and grace. So, nung panahon ni Jesus Christ, I don't remember kung merong nabanggit doon ng mga kabaklaan sa New Testament sa panahon ni Jesus Christ. Hindi ko maalala. Pero, definitely, sa mga pagan people by that time, sa mga Griego, sa mga Romano, sa mga hindi Israelita, nagkalat po ang mga ganyan. Maaasahan mo yan, naglaganap sa mga hindi Kristiyano. Maintindihan ko po kung maraming LGBT sa mga hindi Kristiyanong mga grupo. Naiintindihan ko po yan. Pero kung sa mismong sinasabing born again Christian church, at may ganyang klase ng grupo, at pwede na silang maging pastor, pwede na silang ikasal, member sila ng worship team, yun something na hindi ko kailanman iintindihin. Because God hates that. Yun ang ginagawa ngayon ng maraming Christian churches. Naikwento sa akin ni Brother Jomar, I think 1 month ago or 3 weeks ago, nag-decide na talaga yung United Methodist Church na mas-split sila sa dalawa. Yung kalahati, hindi pwedeng maging leader ang bakla, hindi pwedeng maging pastor, hindi pwedeng magkasal. Bakla nga eh. Yun ang sinasabi sa Biblia eh. So hindi pwede. Yung kalahati po sa kanila pumayag. Lahat ng kabaliktaran sa Biblia, ginawa naman po ng kalahati. Yung another half ng United Methodist Church. Nakita ninyo, even the church today, doon ako nagtataka. Silang mga nagtapos naman sa mga seminaryo, nagtapos ng 5 years sa pag-aaral para maging pastor, nauwi sila sa ganong klase ng mga practices. Ako, dumalo lang po ako sa mga seminars here kasi pag merong pagkakataon. But I understand ano yung sinasabi ng Biblia about these things. At alam ko saan tayo dapat tumayo. Kaya po doon nakita ko, hindi lahat ng marurunong, ng matatalino, hindi lahat ng matalino marunong. Hindi lahat ng matalino may wisdom. Iba yung katalinuhan, iba yung wisdom. Ang sabi sa Book of James, ang kailangan natin, wisdom from above. Kung meron man silang wisdom from this earth, or wisdom from the enemy. Yun po nakakalungkot, even sa mga ibang mga born-again churches na pwede niyo madaluhan later on, pag nagkahiwa-hiwalay tayo, may mga ganyang gumagawa na ngayon. O tinatawagan po natin, tanggapin natin ang mensahe ng Panginoon mula kay Sister Badong. Kasi usong-uso na ngayon, di ba? Kalalakang tao, tapos girl na girl naman kapag naghayag ng salita ng Diyos. Kasi tinanggap nila eh. Tapos pwede pang ikasal. Ay, mga kapatid, nakakatuwa po. Glory to our Lord. Magpapakasal na po si Kuya Alphonse at si Kuya Lito. Imagine that! Imagine that! Yun ang ginagawa ng maraming churches ngayon. Imulat natin ang ating mga mata sa mga bagay nito at gumawa tayo ng paraan para yung mga mahal natin sa buhay, hindi rin maloko. Ay, yan pala yung uso ngayon. Yun po kasi ang ginagawa ng kalaban. Look at Hollywood. Ang Hollywood ngayon, yung mga papel na para sa lalaki, mga babae lahat ang gumaganap. Sila yung nakipagsuntukan. Ba? Saan ka nakakita ng ganun? Yung kaliksihan nila, pang lalaki lang yun eh. Yung mga yung woke group na tinatawag, tingnan niyo yung Walt Disney ngayon. Kaya itinigil ko na rin panonood ng mga Pixar ngayon at ng Walt Disney mga movies saka cartoons. Punong-puro ng kabaklaan na rin. Ginagawa ng mga taong ito, ng mga minions ni Satanas, na normal lang yun.
Ang sabi pa sa Biblia, ang mga bagay na yan ay abnormal. Those are abnormalities. Yun po ang tawag ng Biblia. Karumal-dumal or abomination against our God. Bukod dun sa LGBT group na meron sa Sodom at Gomorrah, meron pa silang ibang ginagawang kasamaan. Yun ang katotohanan. Ezekiel 16:49-5. Tignan mo ang mga kasalanan ng Sodoma. Siya at ang kanyang mga anak ay may maipagmamalaking kayamanan, kasaganaan sa buhay, ngunit hindi sila marunong tumulong sa mga nangangailangan, naging palalo sila. Maring ito, ikinakabit nila ngayon, ito talagang dahilan kung bakit ginunaw yun. Kasi hindi sila marunong tumulong sa mga nangangailangan. Bukod doon, hindi lang tinuloy, pero sabi po dito, bukod doon, gumawa sila ng kasuklam-suklam na mga bagay. Nung makita ko ito, pinarusahan ko sila gaya ng inyong nalalaman. Kasi ito yung pinag-uusapan natin. So sa Book of Ezekiel, alam na ng mga priests by that time, ng mga tao by that time, yun nangyari nung araw sa Sodom at Gomorrah. At pinapaalalahanan sila ng ating Panginoon. So hindi lamang po lack of hospitality ang naging kasalanan ng Sodom at Gomorrah, kundi mas higit pa doon, ito nga pong homosexuality or sodomy. Diyan po nagmula yung salitang sodomy, mula sa Sodom. Okay, kaya makikita niyo sa minsan merong hinuli kasi sinodomize niya yung bata. Napakababoy po ng ganyang klase ng mga kaso. Hindi ko na i-elaborate, but you know what I'm talking about. Kayo na bahalang tumingin sa dictionary, what's the meaning of sodomy na ginagawa ngayon, na nagmula mismo sa Sodoma. Meron pong sinabi sa Biblia patungkol sa mga bagay na ito, bukod sa sinabi ko kanina. Yung cross-dressing, yung pakikipagtalik sa kapwa lalaki, yung pakikipagtalik din naman ng babae sa kapwa babae. Marami pong sinasabi sa Biblia, even sa sa New Testament. So sabi po sa Judas 1:4, sapagkat lihim, ang kinakausap dito, siyempre, yung mga Jew, di ba? Yung mga mananampalataya. At binibigyan siya ng maraming warning. So simulan po natin sa verse 4. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan, ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Ay, ganun po ba? Ano po ba yung palatandaan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Jesus loves me. Hindi ba sinabi naman sa Biblia, come as you are. So I'm here, Lord. I'm here. Binabaluktot nila. Di ba yun na sinasabi na kayo, mga Kristiyano kayo, ba't kayo ganyan? Tunay ba kayong Kristiyano? God is love. Di ba binabaluktot? Parang si Satanas lang eh. Nung kusapin niya ang Panginoon doon sa ilang, binabaluktot ni Satanas yung mga Bible, mga scripture, di ba? Ganun din po sila, ganun din. Hindi ka tunay na born again, Kuya Lem. Bakit naman? Hindi mo ko love. Saka bakit mo ko ayaw mo akong patayuin dyan sa pulpito, gusto kong magpatotoo. Sa kagandahang taglay ko mula sa Diyos. Ang lalabas pang masama, si Kuya Lem. Yan po ang ginagawa nila. Gini-guilt trip yung mga taong naniniwala sa Biblia, silang mga baluktot, lahat binabaluktot nila, pati ang kanilang mga pangangatwiran. So yung aral na tungkol sa kagandahang loob ng Diyos, di ba, binabaluktot nila. Upang mabigyang katwiran ang kanilang kahalayan. I love you, Kuya Alan. Sabihin mo lang, love mo rin mo ako, di ba? Si Kuya Alan, ayaw niya. Hindi si Lenny lang ang mahal ko. Di ba? Anong gagawin nila? Di ba? Babalik ta rin niya siyempre. Sila ngayon ng kawawa, mapang-api po ang mga members ng simbahang ito. Lalo na si Kuya Alan. Di ba? Ginagawa nilang kahalayan. Di ba? Binabaluktot nila ang salita ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang mga kahalayan. Hindi lamang yun. Patungkol sa mga taong ayaw kumilala sa Diyos, yung nalihim na nakakapasok sa ating kalagitnaan, ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Patikim na nga yung Sodom at Gomorrah. What will happen to these people sa huling panahon? Yung po nangyari sa Sodom, hanggang ngayon po, merong katibayan yan, merong archaeological record. Meron po talagang lugar doon sa pagitan po siya ng Syria and Jordan and Israel, yung lugar na yon. Talagang panoorin sa YouTube, talagang merong lugar doon punong-puno ng mga bakas ng sulfur, nung nag-aapoy na sulfur. Kaya sabi nila, itong lugar na ito, nawasak siya because of this.
na totoo ang sinasabi sa Biblia na tinupok ng Panginoon ng lugar na ito. Yung po kasing lugar na yun ngayon, yung iba nasa ibabaw ng lupa, yung iba po nasa ilalim na. Talagang asin, hindi na po matatagpuan muli ang Sodoma at Gomorrah after siyang gunawin ng Panginoon. Sino pa ang titira doon? Kasi po, wala na rin mga halamang tutubo doon kasi even yung lupa, cursed because of them. So pinaulan na ng Panginoon asupre ng apoy na hindi namamatay. Kasi po yung nakahirapan noon. Ipinakita din po yan, kahit binubusan nila ng tubig yung nag-apoy na asupre, ayaw mamatay. Ayaw talaga niya. Patikim yan, example ng impyerno na kanilang pupuntahan pag hindi sila nagbago at bumalik sa tunay na pagkakalikha sa kanila ng ating Panginoon. Kaya yung sinasabi po dito, hanggang sa salay hatulan, noong pamanguna, sinabi na ng kasulatan ang parusa na kalan sa kanila, and that is hell. Nothing else. All these people, mga perverts, mga karumal-dumal, they will go straight to hell and they will spend their eternity doon sa lugar na yon with so much punishment. Apoy na hindi namamatay at mga uod na hindi rin naman namamatay. Nasa Bible po yan sa aklat ng Isaiah. Doon sila pupunta. Hindi po ako nagsasabi ito mga kapatid. Read the Bible yourself. Wala pong magandang sinabi ang Biblia patungkol sa LGBT. Puro judgment unto destruction po ang sinasabi ng Biblia. Kaya maawa po tayo kung meron tayong mga mahal sa buhay na ganyan ang kalagayan. Di ba rin na sumama ang loob, pagalitan ninyo. Kasi naman mapunta sa impyerno yung tao, yung bata. Ngayon palang sabihan na, galit ang Diyos, namumuhi ang Diyos sa ganyan. Itigil mo yan. Ngayon may mga sasabi kasi ganito, narinig ko nung araw na nagsisimula pa rin yan. Meron kapatiran kasi noon, parang kulang na lang magtapos siya ng medicine. Muntik na siya maging doktor. So it means, meron kahit pa paano, meron siyang, matalino yung kapatid na yun. So dumalo siya ng Bible study. Ngayon, sabi niya sa akin, Pastor, ano po ba masasabi ninyo sa mga bakla? Ano masasabi ko sa kanila? I mean, ang point niya, hindi po ba, kasi napatunayan po ng science, na yung pong kabaklaan kasi pinanganak silang ganun. Biological daw yung kabaklaan. Ginagamit lang science. Ang science mismo mong sasabi po, especially ngayon, hindi. Sabi ng mga scientists, wag nyo kaming isama sa kalokohan ninyo. Yun daw kasi pinanganak kasing bakla. Wala pong ipinapanganak na bakla. Wala. Mundo lang po nagsasabi niyan. Si Satanas, number 1, yung mga demonyo, saka yung mga minions, yung mga taong nagpapaloko naman. Wala pong ganyan. Dalawa lang kasi ang nilikha ng Diyos. Eva at si Adan, lalaki at babae. Yung pangatlo nga pong naroon sa hardin, sino siya? Si Lucifer, si Satanas. Walang third gender. There's only man and woman. Kung meron pang sosobra doon, si Satanas na yon. So sa atin ngayon, meron lamang lalaki at meron babae. Kung meron pang susulpot dito sa ating kalagitnaan na wala sa inyong dalawa, that is Satan himself. Mga taong inaalihan ng masamang espiritu, niloloko-loko ng kalaban, binibigyan muna sa simula ng identity crisis. Kasi lahat naman dumaan dyan. Yung mga bata, di ba? Binabantayan dapat ang mga, especially ng mga maliliit. Pag nagsimula po mag-school yan, dapat po, bantayan natin kasi ang bata po, dumadaan talaga sa identity crisis. Hindi po ba, halimbawa, hindi muna identity crisis, pero iba muna. Yung mga batang babae, nung maliit pa sila, akala nila, paglaki nila, pwede lang maging asawa yung tatay nila. May mga ganung bata, paglaki ko po, gusto ko mapangasawa ko si daddy. Kala ka sila ganun kasi musmus eh. Hindi lang alam yung katotohanan pa. So, inosente kasi itong mga ito. Yung iba naman, ayan na. For some reason, nagsisimula sila magpakita ng mga effeminate na mga pagkilos, effeminate na mga laruan, effeminate na mga damit, at yung mga magagaling naman ng mga parents, tuwan-tuwa pa. Uy, Sonia! No? Ginagawang babae yung anak. Kaya, with due respect sa mga may mga anak na maliliit, kahit katiting lang po, wag ninyong simulan. Wag. Kasi, dyan magsisimula ang kalaban. Uy, receptive. Diba? Mukhang game to mga ito sa mga susunod pang hakbang na gagawin ko kapag dumating ng batang ito sa kanyang identity crisis period. Yun po yung mga time na, parang yung mga bata, kunyari mga lalaki, parang medyo ibang tingin sa kanyang kaibigan lalaki. Yung mga babae, ganun din.
Mas masaya siya kapag kasama niya yung kaklase niyang babae, lagi na sila magkasama, barka-barkada mismo, maya-maya, ayan na, iba na pala yung nararamdaman sa isa't isa. Kasi dumadaan sa identity crisis. Kaya pong bantayan po natin ang mga anak natin. Kung ayaw natin silang mapabilang sa LGBT, gawan na natin ang paraan ngayon pa lang. Kung po pwede, huwag nyo nang panoorin ng mga palabas sa TV na ang mga bida, mga bakla, ginagawang kasiyahan yung mga kabaklaan. Ba't ka naman nanonood ng ganyan? Pupunta nga impyerno yung mga yan kung hindi nagsiset tumanggap sa Panginoon. Kasi nakakatawa siya, nakakatawa talaga. O sige, humalakhak ka habang yung mga yan inihulog ng Panginoon sa impyerno. Yun kasi ang problema ng Pilipinas. Inanaraw daw natin. Yun ang problema ng Pilipinas. Sa tuwing nanonood po ako ng balita, yung reporter, ano po masasabi ninyo sa bagay nito? Machong-macho yun, pero nung magsalita, ay, palinghado pala. Tapos yung pang mga ini-interview, for some reason, may mga lalaki, puro bakla din. Ano nangyari sa Pilipinas? Parang kumonti na yata ang mga macho sa Pilipinas. Mukhang nasa Saudi na lahat. No? Ano ba to? Tayo na lang ba ang natin ang mga macho? Tingnan yung nangyari ngayon doon, pansinin ninyo. Nauso pa ngayon yung mga Korean, yung mga itsura. Lalaki ba yung ganyan? Mas makinis pa sa babae? Mas mahihinhin pa sa babae, mga kabataan naman, sunod na sunod. Nakita nyo, effeminate ang itsura ng mga kalalakihan ngayon because of those Koreans. Effeminate. Nasaan na yung mga mukhang Jerry Crabal? Robin Padilla, nasaan na yung mga ganun, yung mga lalaking lalaki pag tinignan. Ano itsura nila ngayon, mga mukhang manika, di ba? Parang hindi mo mapaglilinis ng kotse man lang Kalalaking tao, naglilinis ng kotse, hirap na hirap. Baka kahit magpalit ng gulong, hindi kaya. Kalalaking tao. Hindi yan tunay na lalaki. Susubukan natin kung lahat dito marunong magpalit ng gulong Of course, hindi naman nakukuha ng din yun. Marunong ako, 2 years na ako na anuhan ng gulong, napalatan Oo. At nasa arawan pa talaga. Parang machong, pinakita natin siyempre ganun yun sa mga dumada. I don't need your help. I can do this. Ayan, di ba? I believe, puros macho naman lahat ng nandito. Mga tunay na lalaki ng Diyos. At mga tunay na kababaihan ng ating Lord. Di ba, Kuya Alan? Ayan, sa boses pa lang. Buong buo. Di ba, buong buo. So yan, karumal-dumal sa Judas pa lang, sa Book of Jude, or sa Tagalog Judas 1:4, makikita natin, mag-iingat daw sa ganun kasi pumapasok siya sa kalagitnaan. Dito po sa ating simbahan, hindi po pwedeng mangyari yun. I hope nakita ninyo, no holds barred naman po ako pag nagsalita. Wala akong iniingatan. Serbisyong pang Diyos lang. Walang kinikilingan. Kung ano sinabi sa Biblia, yun lang ang sasabihin natin. Siyempre, wala tayong kinikilingan. Ano pa yung sinabi sa Judas naman? Sa Jude 1:6, sabi niya. Ito pang isa. Example ng mga umalis sa kanilang original na pagkakalikha. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan nila ang kanilang tahanan. Ano nangyari? Kaya't sila'y ginapos ng Diyos nang di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghukom. Yung mga angels na ito, pag-uusapan si Lucifer, saka yung mga demons, yung mga demonyo na nakasama niya yung 1/3. Di po ba nasa Bible yon na si Lucifer, na dating holy angel, biglang isang araw tinignan niya ang kanyang sarili. Sabi ni Lucifer, ang gwapo ko talaga. Kaya mahirap yung GGSS, saka pambabae panlalaki. Mahirap yung gwapong sa sarili, saka gandang-ganda sa sarili. Ganun kasi si Lucifer by that time. Kasi sinabi naman kasi sa Biblia, lahat ng magagandang hiyas nasa kanya. Si Lucifer po, bago tayo, siya yung the best na creation ng ating Lord. Napakaganda ni Lucifer. Sa pangalan pa lamang, di ba? Napakaganda. Siya yung bright and morning star. Lucifer, lucent. Di ba? Yung ilaw. Ayun na nangyari ngayon. Tinig niya yung kanyang sarili kay ganda hanggang isang araw nga. Nabuo sa kanyang isip. Pwede ko lampasan ng Diyos. I will. Mababasa po niya lahat ng sinabi ni Lucifer na I will against God. Lalampasan pa niya yung bundok daw ng Diyos. Ano ginawa ng Panginoon? Simple lang naman. Talsik siya. Diba? Talsik siya. Ayun nga lang, isinabit niya yung mga kasama niya mga demons. Diba? Kaya ang dami pong mga evil spirit. Totoo pong merong evil spirit. Marami pong
totoo pong merong holy angels at meron pang mga evil angels. At yun po yung pag-uusapan natin next Friday. So ito yon, yung grupo na ito, yung mga elite group na ito. Kailan nangyari na sila'y umalis sa kanilang posisyon? Doon po sa chapter 6 ng Genesis. Chapter 5, di ba? Bago yung gunawin kasi, yung panahon ni Noah, pinag-usapan natin last time. Bago po kasi ginunaw through water yung mundo, noong panahon ni Noah, bago yung eksenang yun, nung unang panahon pa, meron na mga evil angels, yung mga demons na nakipag-asawa sa asawa ng tao. Iniwan nila yung kanilang proper abode. Biblically, sa salita ng Diyos, ang mga angels po hindi dapat pwedeng makipag-contact sa tao in the flesh. Pero ano ginawa ng mga demonyo? Kaya sinasabi dito, umalis sila, hindi sila nanatili sa kanilang dating kalagayan or sa kanilang sariling abode. Dapat, yun ang gagawin nila. They will continue bilang spiritual, pero ano ginawa nila? Nagkatawang tao. At ano ginawa? Ginamit nila yung mga magagandang mga anak ng Diyos. Noong araw, mga kababaihan. Ano raw yung naging bunga noon? Mga Nephilim, mga giants, mga taong mahuhusay, makikisig, malalakas, pero against God. After po na eksenang yon, flood. Nilinis ng Panginoon, kinakailangan niyang ilinisin, purgahin ng mundo by water para yung mga lipi na yun ng mga anak ng mga demonyo, malipol niya. Pero nakita natin ang kwento, even the flood cannot stop them. Kasi hindi ba, after nung flood, ano nangyari? Pinag-usapan natin last time, Nimrod, Babylon, lumaganap ngayon, lalong lumaganap ang kasamaan sa mundong ito. So even those things nung araw po, hindi nag-work. At doon natin nakita yung kagandahan ng ginawa ni Jesus Christ. Only the Lord Jesus Christ solved the sin problem. Nung siya mamatay mismo, magkatawang tao, mamatay, at yung kanyang Holy Spirit pumasok sa atin. And the story will go on until the end of time. Sa aklat ng Revelation, makikita po ninyo yan, pag pinag-aralan ninyo, talagang naglalaban ng mga demonyo at ang mga anghel. Nandiyan po yan, totoo pong mangyayari yan sa huling panahon. So, ihinapos sila. Tinawag sa English po, at tinapon sila sa bottomless pit. Yung pong bottomless pit, yung tawag dito, ibinilanggo sa pusod ng kadiliman, yung pong bottomless pit, kulungan po yan para sa mga evil spirits. Kulungan especially sa mga evil angels na itinikala nung panahon nga na yon. Itinapon sila dito. Maalala ninyo ang Panginoon na mamatay siya, di ba 3 days po siyang nasa ilalim ng lupa? Ano ginawa niya doon? Natulog lang ang Panginoon for 3 days? Hindi po. Sinabi rin, di ba, sa Biblia, even sa Book of Peter, ang ginawa ng Panginoon, bumaba ang Panginoon sa bottomless pit, ipinahayag niya yung kanyang victory dito sa mga anghel na ito, na nakakulong doon sa bottomless pit. He declared the victory. I am the victor. Pinakita sa mga elite angels na ito na mula pa noong panahon ng Genesis, na siya ang tatapos sa kanilang lahat. Alam po ba ninyo na takot ang mga demonyo pag pinag-uusapan ng bottomless pit? Takot po sila dyan. Naalala ninyo yung, di ba, yung lalaki inaalihan ng maraming demonyo doon sa libingan? Nung makita pa lang niya sa malayo ang Panginoon, ako, takot na siya. Nung makita sa pampang pa lang ang Panginoon, pababa pa lang ng bangka si Jesus Christ. Nung makita siya ng taong to, takot siya. Lumapit na ang Lord ngayon, para siyang nililiyaban, no? Para siyang tinotorch sa init. So sabi ng demonyo ngayon, ng mga demonyo, kasi sabi ng Panginoon, sino ka? I am legion, because we are many. Sa isang tao, 1,000, 2,000 evil spirit po pwedeng tumira. Kaya nakita natin yung kwento, di ba napakalakas niya, yung mga kadena, winawasak ng taong ito. Later on po, sige, pag-uusapan natin yan para mas makita ninyo yung kagandahan ng kwento. So yung nga po, pero nung makita niya ang Panginoon, takot na takot siya. Bakit ka pumarito, Jesus? Pumarito ka ba upang itapon na kami sa bottomless pit? Takot na takot sila. Una, takot na takot sila kay Jesus Christ. Pangalawa, takot sila sa bottomless pit. Kasi po pahihirapan sila doon. Hindi pa hell yun, bottomless. Special place po yan para sa mga demons. Once itinapon sila doon, wala na po silang kawala. Kasi mayroong kadena doon, hindi kailanman ma-unlock. Only the Lord Jesus Christ holds the key. Siya ang may hawak, kaya takot sa kanya mga demonyo doon sa taong inaalihan. Takot sila kay Jesus dahil siya ang Panginoong nagkatawang tao at hawak niya ang susi upang yung susi sa bottomless pit ibukas, buksan, or isarado. They are so much afraid. At yun po yung kwento na sabi nila, wag muna kaming itapon sa bottomless pit, please.
Anong request nila? Makita lang may baboy doon, ang daming baboy. Dito lang, kaysa itapon mo kami sa bottomless pit, palipatin mo lang kami doon sa mga maraming baboy by that time. So itinapon ngayon, sabi ng Panginoon, sige, lumipat kayo. So mula sa isang tao, nag-alisan yung laksa-laksang mga evil spirit, lumipat nga po doon sa maraming baboy by that time. Iba pong baboy yon, hindi na nag-exist ngayon, kaya pwede pong kumain ng baboy, yes. Ibang usapan po yun. Okay, hindi po totoo na dahilan kung bakit iba hindi kumakain ng baboy, katulad ng mga nandito, dahil because of that. Malay naman ng mga tao rito na, di ba, hindi nga sila naniniwala kay Jesus Christ eh. Pero ang katotohanan po, nung araw lang yun. Ngayon po pwede, sige kumain kayo pag umuwi kayo sa Pilipinas. Wala pong problema doon. Hindi kasalanan yun. Walang kinalaman yun sa ating kaligtasan. So yun ang kwento. Nakita natin itong mga evil angels na ito, dahil sa pag-alis nila sa original na pagkakalikha sa kanila, they are condemned forever and ever. Judas 1:7, alalahanin din ninyo. Nakita niyo yung pagkakasunod-sunod? Sa Judas 1:4, may mga tao na ayaw kumilala sa Panginoon. Di ba? Puro kahalayan ang ginagawa. Evil. Pagdating sa Judas 1:6, mga anghel naman na umalis sa pagkakalikha nila. Dapat dito lang kayo, bakit nyo ginawa lahat yan? So they are destined to be condemned in hell. Dito naman sa Judas 1:7, dito na yung papasok, makikita natin na ang katunayan na ito ang talagang naging kasalanan ng Sodoma at Gomora. Alalahanin din ninyo ang Sodoma at Gomora at mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman. Kaya sila'y pinarusahan sa apoy na hindi namamatay bilang babala sa ating lahat. Kasi yun lang po ang pupuntahan ng mga taong yan. Hell. Nothing else. Wala nang iba silang pupuntahan. Impyerno lang po. Yun po ang sinasabi sa Biblia. Not me, but the Bible. Ngayon, makikita po ninyo yung kinulayan ko ng dilaw dyan. Yung mga taong yun daw, nalulong sa kahalayan, at hindi lamang yun, at hindi karaniwang pagnanasa sa laman. Ang tingin po kasi ng Diyos sa mga LGBT, sa mga gawaing kabaklaan, strange. Kung ba ang tingin ng Diyos, paano nagkaroon ng ganyan? Hindi niya alam ha. Kaya lang kumbaga, paano ka namang nag-exist, samantalang hindi naman kita nilikha. Strange. They are totally stranger in the sight of God. Kasi sa mata ng Diyos, lalaki at babae lang nilikha niya. Si Eva at si Adan lang. Sang ka sumulpot, sang ka nagmula. Yun po ang sinasabi dito. Hindi sila nanggaling sa Diyos. Sila'y bunga ng gawa ni Satanas at bunga ng pansarili nilang kahalayan sa isa't isa. Alam po natin yung sinabi sa Book of James, right? Kailan daw nagsisimula ang kasalanan? Di ba nagsisimula ang kasalanan sa desire? Nagsisimula raw ang kasalanan sa desire. Tapos yung desire na yun, pag yung inalagaan, kumbaga sa buntes, lumalaki hanggang sa yung mga anak. Ano raw yung anak ng kasalanan? Bandang huli, death. Isa lang kasi ang pwedeng maging bunga ng kasalanan, katulad ng ginagawa nila ng Sodoma at Gomora at ng mga tao ngayon, and that is spiritual death. At yung pang spiritual death, pag sinabing spiritual death, that is hell, impyerno. Yung lugar na kanina pa natin pinag-uusapan. There's no escape for them, from hell. Hindi ko po sinasabi ito para kinokondemn na natin silang lahat. I'm just telling you the fact na kapag hindi sila nagsisi, at sa pagsisisi nila, hindi talaga sila bumalik sa original ng pagkakalikha sa kanila ng Panginoon, hindi tunay yung naging pagsisisi nila. Yung nga po ang karumal-dumal pati sa harap ng Panginoon. How can you say na anak kita? How can you say na born again ka, Christian ka? Yan ang mga ginagawa mo. Yung ginagawa mo, hindi dapat ginagawa ng mga tunay kong mga anak. So they're trying even na loko-lokohin ang Diyos. Yan sabi ng Panginoon sa Bible, di ba? No one can mock God. Hindi mo pwedeng loko-lokohin ng Diyos. Alam niya yung katotohanan. Kaya po yung mga churches na yon, na ang pastor nila ngayon bakla, yung mga churches na yun, nagkakasal ng mga bakla, niloloko lang nilang sarili nila at akala nila maloloko din nila ang Diyos.
Paano Kuya Eric nga pala yung mga members? Kunyari po, hindi naman lahat ng members doon talagang kasing halang ng kaluluwa, katulad ng mga taong yan. Of course, gagawa po ang Panginoon ng paraan upang tanggalin sa mga churches na yan yung mga tunay niyang mga anak. Hindi po natin problema yon. That will be the working of the Father Himself. Halimbawa, bigyan ko example, medyo lumabas tayong konti. Yung mga members ni Kibuloy, alam natin kung gaano ka-evil si Kibuloy. Ang dami niyang members. Marami doon inosente, sunod lang ng sunod. Kasi malay naman nila sa scripture. Nalaman lang nila ang scripture, ang Bible, mula sa bibig ni Kibuloy. So malay naman lang mali na pala yung sinasabi ng isa. Simple lang po yan, hindi problema yan sa Diyos. Kung yung milyon-milyon na member ni Kibuloy na niloloko niya ay kasama sa Book of Life sa pamilya ng Diyos, siya mismo ang gagawa ng paraan upang lumabas isa-isa yung mga taong yan at ilagay sa mga tunay na mga simbahan ng Diyos. May pag-asa po yung mga yan. Yung mga satanista nga, may pag-asa eh. Ang dami pang mga ex-satanists. Naging born again na. Hindi naging posible sa Diyos yun. Yung mga nakakulong. Maraming mga pusaka na kriminal na nakulong habang buhay na born again sa loob. Walang imposible sa Diyos kung kaligtasan ang pinag-uusapan. Kailangan lamang yung tao, katulad ng mga LGBT ngayon, tanggapin yung katotohanan ng, hindi pala ako girl. I am a boy. Tulungan mo ako, Holy Spirit, na bumalik ako sa dati kong wisyo, sa tamang wisyo, na ako'y magpakalalaki gaya ng original na pagkakalikha mo sa akin. When that happens, then, those LGBTs, they will be saved. Kapag lumabas na sila ng tuluyan sa ganyang klase ng mga paniniwala at mga practices, there's still hope for them. Pero hanggat hindi nila ginagawa yon, they will go straight to hell anytime na sila ay mamatay. Ang sabi sa mga taga-Corinto 6:9-11, sabi dito ni Pablo sa mga kapatiran, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanay ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Tama yung sinabi ni Pablo, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Kasi ang tao kasi dinadaya ng sarili niya eh. Strange. Ba't mo dinadaya ang sarili mo? Hindi kanya mahal. Di ba? May mga ganyan, di ba? Umaasa pa. Kasal na yung isa. Tumigil ka na. Dinadaya mo lang ang sarili mo. Totoo, hindi. Di ba? May mga ganyan. Ayaw pa mag-let go. Huwag mong dayain ang sarili mo. Kaya sabi ni Pablo dito, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga rebulto, sa mga hindi tunay na Diyos, yung mga nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, yung mga magnanakaw, yung mga sakim, yung mga lasenggo, nanlalait ng kapwa, o yung mga mandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So yung mga manloloko, di ba, kadalasan, simpleng-simple lang naman yung panloloko eh. Sige, babayaran kita next month pag sahod, sige. E di pinahiram. Matanda na sila pareho, yung utang mo. Ang pagkakamali naman kasi nung nagpautang, hindi tinanong kung kailan yung isang buwan na yun. Eh, ang daming buwan. Ayan na. Marami pong samahan na sisira kasi sa kakarampot na pera pag hindi po binayaran. Maraming best friends, nagiging best enemies ng dahil lang dyan mga ganyan. Huwag tayong masasanay sa ganyan. Tayo magiging mandarambong, manloloko sa mata ng Diyos at nakikita po natin walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kapag tayong manhid na, kahit ang dami na natin sa lubsob, bunga ng mga pagkakamaling ginawa natin, pag hindi mo na nararamdaman yan, nako, lagot. Masahol na yung kalagayan nun. Ketong na yun. Malaking klase ng kasalanan. Kaya nga po ang ketong ang ginawang example sa Biblia about sin. Kasi ang ketong, di ba, kumakalat, nagsisimula sa maliit, kumakalat. Tapos ano ba yung ginagawa ng ketong? Pinapatay niya yung mga nerves. Di ba? Hindi mo na ngayon maramdaman ng sarili mong katawan. Ngayon, bakit nalalaglag yung ilong nila? Bakit nalalaglag yung tenga? Kasi wala sila nararamdaman. Ganyan sila ng ganyan, nalalaglag na. Kasi hindi nila nararamdaman eh. Kinakain na sila ng daga habang natutulog. Hindi nila alam yun. Kasi walang pakiramdam. Ganun din po yung pinag-uusapan dito. Kapag malaki na yung cancer, yung ketong ng kasalanan sa isang tao, hindi na niya mararamdaman yan lahat. Until such time, they will find themselves wala nang
mapupunta pang iba, kundi to go to the gates of hell. Alam mo, pero maraming salamat sa Lord. At least may wisyo pa sila. Pwede pa silang magsisi. Kasi hindi pa naman ganun kanam yung utak. Ito lamang mga extremities na tinatawag. So wala raw yan bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang good news po, sabi ni Pablo sa atin ngayon, kinakausap tayo ng Panginoon, in the light of this issue na pinag-uusapan, ito yung sabi sa atin ni Pablo, ganyan ang ilan sa inyo noon. Ang sinasabi ni Pablo dito, mga kapatid, sabi niya, dati kayong nakikiapid. Dati kayong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dati kayong nangangalunya. Dati kayong nakikipagtalik sa kapwa, lalaki or babae. Dati kayong nagnanakaw. Dati kayong sakim. Dati kayong naglalasing. Dati kayong nanlalait ng kapwa. Dati kayong nandaraya. Dati kayong walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero sabi niya dito, subalit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan. At ginawa na kayong banal ng ating Panginoon. Pinawalang sala na rin kayo ng pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Hanggat buhay ang tao, merong pag-asa. Ngunit kailangan dumating sa kanyang buhay yung pagkilala sa Panginoon, pagtanggap na mali ang kanyang ginagawa, magsisi siya, at talikuran na lahat at humarap siya sa ating Diyos bilang tanging tagapagligtas. Hanggat hindi ginagawa po ng isang tao yan, walang mangyayari sa kanya. Because only God, only the Lord Jesus Christ can change us back. So sa dating pagkakalikha niya sa atin. Kaya nga po, hindi ko sinasabi ang lahat nito nang sa ganun, yung GCC, huwag kayong pupunta dyan. Bakit naman? No? Balita namin, daming pagkain doon. Kasi bakit nga? Bakit bawal? Kasi grabe yung pastor doon, galit sa mga bakla yun. Hindi po ako galit. Sinasabi ko lang sa Biblia kung gaano kagalit ang Diyos sa kanila. They are welcome. They are welcome. They must hear the word of the Lord. Especially itong huling pinag-usapan natin. Wala pa silang, meron pa silang pag-asa. Meron pa hanggat buhay pa yung mga tao yan, meron pag-asa. But, ito naman ang charge ko sa ating lahat. Ang challenge sa ating lahat, pagtutulong-tulungan natin, kapag merong pumasok na LGBT sa church natin, nagtagal, it is our responsibility na tulungan yung tao na maging tunay na lalaki at maging tunay na babae. Huwag silang enjoyin sa pagiging bakla. Katulad ng ginagawa ng ibang church. Nakakatuwa naman kasi siya eh. Hindi natutuwa ang Diyos, kaya dapat hindi rin tayo natutuwa doon. It is our responsibility na yung mga baluktot, itutuwid natin sa pangalan ng Panginoon. Okay? So, welcome po sila ha, welcome. But ngayon, alam na natin ang responsibility ng bawat isa. Tulungan silang bumalik sa original na pagkakalikha ng Panginoon sa kanila. And of course, they are welcome to heaven. Makakapasok sila sa kaharian ng ating Panginoon. Bilang panghuli, sa Judas 1:20-21, manatiling matatag. Napakahirap po kasi ng sitwasyon natin sa ngayon. Ngunit ang sinabi dyan, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo, na magkakaroon sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. So sila po, yung mga members ng LGBT, we do not judge them, but we are just witnesses sa mga mali ng ginagawa, but they are welcome. At ang sinabi po dito, merong habag. Ang mercy, ang grace ng Panginoon ay lalong-lalo pat para sa kanila. So kung meron po tayong mga mahal sa buhay, mga bata, mga pamangkin, o sino man sa ating mga mahal sa buhay, na sa ganung kalagayan, ngayong narinig na natin ang salita ng Panginoon about this, then we are responsible sa kanilang mga kaluluwa. Do something about this. At sabi po nito, mag-pray tayo ng todo sa Holy Spirit. Dahil walang imposible sa ating Diyos.